Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, suliranin at solusyon sa mga tekstong impormatibo. Sabihin kung ano ang angkop na babala para sa bawat sitwasyon. Basura sa ilog. Bawal magtapon ng basura dito. Tambak ng iba't ibang uri ng basura. Ihiwalay ang nabubulok at di nabubulok at recyclable. Nagkalat na mga bulaklak. Huwag pitasin ang mga bulaklak. Sa araw na ito ay matututunan natin ang pagtukoy ng mga suliranin at solusyon sa mga sitwasyon ng napakinggan at binasang tekstong impormatibo. Suliranin, pagdami ng mga basura araw-araw. Ano ang maaari mong gawin upang mabawasan ito? Anong mga gawain ang ginagawa mo upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng silid-aralan? Sa inyong bahay, paano ka nakatutulong upang maging maayos at malinis ito? Gawin natin. Tumayo kung ang pahayag ay nagsasaad ng suliranin at manatiling nakaupo kung ito naman ay nagsasaad ng solusyon. Nagkalat ang maraming basura sa kalsada. Nagbabara ang mga kanal. Nagkakaroon ng malawakang pagbaha. Naglagay sila ng mga basurahan. Naglinis ang mga mag-aaral at mga opisyales ng barangay. Tayo ay magbasa. Maraming basura sa paligid. Nagkalat ang maraming basura sa kalsada. Hindi alam ng mga tao kung saan itatapon ang kanilang basura. Tapon dito at tapon doon ang ginagawa nila. Dahil dito, nagbabara ang mga kanal tuwing umuulan at nagkakaroon ng malawakang pagbaha. Upang masolusyonan ito, nagsimula ang mga tanod at mga opisyal ng barangay sa paglilinis tuwing Sabado. Naglagay din sila ng mga basurahan sa bawat kanto. Tinuruan nila ang mga bata kung paano paghihiwalayin ang mga nabubulok, di nabubulok at recyclable na mga basura. Ano ang suliranin sa kwento? Ano ang mga solusyon na ginawa ng barangay? Bakit mahalagang turuan ang mga bata tungkol sa tamang pagbubukod ng basura? Ano ang maaaring mangyari kung hindi tayo matututong magbukod ng mga basura? Kung ikaw ay isang leader, ano pa ang maaari mong maisip na solusyon upang mapanatili ang kalinisan? Ano ang suliranin? Ang suliranin ay ang problema o hadlang na kailangang lutasin. Ano ang solusyon? Ang solusyon ay ang paraan o sagot upang maayos ang problema. Halimbawa, suliranin, kakulangan sa tubig. Solusyon,
nagtayo ng mga poso at nagturo ng pagtitipid sa tubig. Gawin natin. Isulat ang maaaring solusyon sa bawat suliranin. Gawin natin. Basahin at isulat ng maayos sa cursive writing ang mga sumusunod na high-frequency words. Laging tandaan, sa bawat kwento o sitwasyon, madalas may suliranin at solusyon. Ang paghahanap ng solusyon ay nakatutulong upang maging maayos, masaya at ligtas ang lahat. Ikalawang araw, pagtukoy ng naglalahad sa napakinggan at nabasang tekstong impormatibo. Pakinggan ang aking babasahin. Bumangon ka na dyan at baka mahuli ka sa pagpasok sa paaralan. Sino ang nagsasalita? Sino ang naglalahad ng impormasyon? Ano ang damdamin ng nagsasalita? Ang ganda-ganda naman ng damit na ito, nanay. Sino ang nagsasalita? Sino ang naglalahad ng impormasyon? Ano ang damdamin ng nagsasalita? Mababa ang nakuha kong marka sa pagsusulit. Sino ang nagsasalita? Sino ang naglalahad ng impormasyon? Ano ang damdamin ng nagsasalita? Sa araw na ito ay matututunan natin ang pagtukoy ng naglalahad sa napakinggan at binasang tekstong impormatibo. Gawin natin. Basahin natin ang mga pangungusap at tukuyin natin kung sino ang nagsasalita. Ako si Dr. Juan, ginagamot ko ang mga may sakit. Ang nagsasalita ay si Dr. Juan, siya ay isang doktor. Ako si Teacher Maria, tinuturuan kong magbasa at sumulat ang aking mga mag-aaral. Ang nagsasalita ay si Teacher Maria, siya ay isang guro. Ako si Chef Henry. Nagluluto ako ng masasarap na pagkain. Ang nagsasalita ay si Chef Henry. Siya ay isang chef. Ako si Attorney Jim. Ipinagtatanggol ko ang mga naaapi. Ang nagsasalita ay si Attorney Jim. Siya ay isang attorney. Gawin natin. Character match-up. Basahin ang mga pahayag at hanapin sa mga larawan kung sino ang naglalahad ng impormasyon. Kapag may sunog, huwag mataranta. Lumabas agad sa ligtas na daan at huwag magtatago sa banyo. Ang nagsasalita ay kami ang nagdidisenyo at nagtatayo ng mga gusali, tulay at kalsada. Tinitiyak naming matibay at ligtas ang bawat istrukturang ginagawa. Ang nagsasalita ay sinisigurado namin na ang mga tao ay sumusunod sa mga batas. Kami ang unang tumutugon kapag may mga insidente ng krimen at tinitiyak namin ang kaligtasan ng bawat isa. Ang nagsasalita ay
Ako ay nagtuturo sa mga bata na nag-aaral sa paaralan. Tinitiyak ko na ang aking mga mag-aaral ay natututo ng iba't ibang kaalaman. Ang nagsasalita ay, ako ay nagtatanim ng mga pagkain tulad ng palay, mais at gulay. Mahalaga ang aming trabaho upang matiyak na may sapat na pagkain ang bawat isa. Ang nagsasalita ay, basahin natin. Ako si Mang Juan, tagalinis ng barangay. Ako si Mang Juan. Araw-araw akong naglilinis ng kalsada sa aming barangay. Bitbit ko ang aking walis, dustpan at basurahan. Maaga akong gumigising upang linisin ang mga kalat sa paligid. Ayaw kong may basura sa daan dahil maaaring bumara ito sa kanal kapag umulan. Kaya lagi kong pinaalalahanan ang mga tao. Magtapon lamang sa tamang basurahan. Masaya ako kapag malinis ang aming barangay. Gusto kong maging ligtas at maayos ang aming kapaligiran para sa lahat. Sino ang naglalahad sa teksto? Ano ang kanyang ginagawa? Bakit siya naglilinis ng kalsada? Paano nakatutulong sa atin ang mga aral na ibinahagi niya? Ano ang paglalahad? Ang paglalahad ay pagbibigay ng impormasyon mula sa tagapagsalita o maaari ding sa pamamagitan ng paggamit ng mga larawan. Maaari ding naglalahad gamit ang pag-iisa-isa ng mga hakbang tulad ng mga una, pangalawa, pangatlo at panghuli. Gawin natin. Ilahad ang mga larawan gamit ang simpleng paliwanag. Laging tandaan, ang tekstong impormatibo ay naglalahad ng mga kaalaman at impormasyon. Makikita o maririnig ang naglalahad sa pamamagitan ng mga pangalan, panghalip na ako, kami, siya, o kung paano niya ipinapakita ang impormasyon. Ang tamang pagtukoy sa naglalahad ay nakatutulong upang mas maunawaan ang binasa o napakinggan. Ikatlong araw, pagbibigay ng mahalagang impormasyon sa tekstong impormatibo. Tayo ay magbasa. Ang paliligo araw-araw ay mahalaga. Ito ay nakatutulong upang manatiling malinis ang ating katawan. Ang tubig at sabon ay nag-aalis ng dumi at pawis. Ang malinis na katawan ay nakakaiwas sa sakit. Tungkol saan ang ating binasa? Bakit mahalaga ang paliligo araw-araw? Paano ang wastong paliligo? Kapag tayo ay nakikinig o nagbabasa, kailangan nating tandaan ang mga mahalagang impormasyon. Ngayong araw, aalamin natin kung paano tukuyin ang paksa, pangunahing ideya at mga sumusuportang detalye. Ano ang paksa? Ito ang pinakasentro ng teksto. Tinutukoy nito kung ano ang pangkalahatang mensahe o issue na tinatalakay.
Ano ang pangunahing ideya? Ito ang pinakamahalagang mensahe tungkol sa paksa. Ano ang mga sumusuportang detalye? Ito ang mga halimbawa o paliwanag na nagbibigay linaw sa pangunahing ideya. Tayo ay magbasa. Ang puno ay mahalaga sa tao at hayop. Nagbibigay ito ng sariwang hangin. Nakapaglilinis din ito ng hangin. Nagbibigay ito ng lilim at tirahan ng mga ibon. Ano ang paksa sa binasa nating teksto? Sagot, tungkol sa mga puno. Ano ang pangunahing detalye mula sa teksto? Sagot, kahalagahan ng mga puno. Ano ang mga sumusuportang detalye mula sa teksto? Sagot, nagbibigay ito ng sariwang hangin. Nagbibigay ito ng lilim at tirahan ng mga ibon. Ang malinis na tubig ay mahalaga sa lahat. Kailangan ito ng tao, hayop at halaman upang mabuhay. Ang pag-inom ng malinis na tubig ay nakakaiwas sa sakit. Ang paggamit ng tubig sa tamang paraan ay nakakatulong din upang hindi ito maubos. Ano ang paksa sa binasa nating teksto? Sagot, tungkol sa malinis na tubig. Ano ang pangunahing detalye mula sa teksto? Sagot, ang malinis na tubig ay mahalaga sa lahat ng bagay na nabubuhay. Ano ang mga sumusuportang detalye mula sa teksto? Sagot, ang pag-inom ng malinis na tubig ay nakakaiwas sa sakit. Ang tamang paggamit ng tubig ay nakakatulong upang hindi ito maubos. Laging tandaan, ang paksa ang pinag-uusapan sa teksto. Ang pangunahing ideya ang pinakamahalagang mensahe tungkol sa paksa. Ang sumusuportang detalye ay nagbibigay paliwanag at dagdag na impormasyon. Gawin natin. Basahin at ibigay ang mga mahalagang impormasyon mula sa tekstong impormatibo. Ikaapat na araw, pagbibigay ng nais ipabatid ng author sa tekstong impormatibo. Tayo ay magbasa. Ang paghuhugas ng kamay bago kumain ay mahalaga. Nakakatulong itong maiwasan ang sakit. Gumamit ng sabon at malinis na tubig sa paghuhugas ng kamay. Ang malinis na kamay ay tanda ng malusog na katawan. Ano ang paksa sa binasa nating teksto? Ano ang nais sabihin ng author o nagsulat ng teksto? Kapag nanonood tayo ng TV o nakikinig sa radyo, may mga taong nagbibigay ng impormasyon. Gusto nilang may maintindihan tayo o may matutunan. Ganyan din kapag tayo ay nagbabasa. Ang taong sumulat ay tinatawag na author. Mayroon siyang nais ipabatid. Alamin natin ito ngayon. Sino
ang author. Ang author ay ang taong sumulat ng teksto. Ano ang nais ipabatid ng author? Ito ang pinakamahalagang mensahe o paalala na gusto niyang maunawaan ng mambabasa o tagapakinig. Paano natin malalaman ang nais ipabatid ng author? Una, hanapin ang paksa. Unawain ang pangunahing ideya at tingnan kung ano ang mensaheng inuulit o pinapahalagahan ng author. Tayo ay magbasa. Ang pagkain ng gulay ay nakakapagpalusog sa katawan. Ito ay mayaman sa bitamina at mineral. Ang pagkain ng gulay araw-araw ay nakatutulong upang maging malakas at masigla. Ano ang paksa sa binasa nating teksto? Sagot, ang pagkain ng gulay. Ano ang nais ipabatid ng author? Sagot, ang pagkain ng gulay ay mahalaga upang maging malakas at masigla. Ang pag-ehersisyo araw-araw ay nakapagpapalakas ng katawan. Nakakatulong din ito upang maging masigla at masaya ang isang tao. Ano ang paksa sa binasa nating teksto? Sagot, ang pag-ehersisyo araw-araw. Ano ang nais ipabatid ng author? Sagot, ang pag-ehersisyo araw-araw ay nakatutulong upang maging masigla at masaya. Laging tandaan, ang author ay ang taong sumulat ng teksto. Ang nais ipabatid ng author ay ang pinakamahalagang mensahe na gusto niyang malaman natin. Ang pagtukoy dito ay nakatutulong upang mas maunawaan ang binasa o pinakinggan. Gawin natin. Basahin at ibigay ang nais ipabatid ng author mula sa tekstong impormatibo. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!